Ang dalawang anak ni MJ na si Jeffrey at Marcus Jordan ay may potensyal sanang makapasok sa liga. Parehong athletic, marunong magdala ng bola at hindi naman maitatanging makapangyarihan ng kanilang ama. Kaya kung ginamit lang sana ni Jordan ang kanyang impluensya, hindi malabong nakatungtong sa NBA ang dalawang anak niya. Tulad ng ginawa ni LBJ para kay Bronny James, being selected as a second round pick kahit alam naman nating hindi pa siya handa para sa NBA. At kung titingnan natin, mas hinug pa nga si Marcus Jordan kumpara sa panganay ni LBJ, averaging 15.2 points per game in 41% sa isang respetadong program sa kolehiyo. At kung ginamit lang sana ni MJ ang kanyang pangalan, ay malamang pinapanood na natin ang second generation ng mga Jordan. Pero bakit nga kaya sa kabila ng mga yan, ay hindi na natin muli narinig ang kanilang mga pangalan? Yan, kasama ang mga issues na kanilang kinasangkutan, ang ating pag-uusapan. Tara't itampok natin ang mga Jordan. Ang isang striking na pagkakaiba ni James at ni Jordan ay ang extent ng kanilang pakikialam sa karera ng kanilang mga anak. Although ang kanilang suporta ay pareho naman nilang pinaparamdam, si Jordan iginiit sa kanyang mga anak na ang kanilang karera ay dapat nilang paghirapan at hindi niya ilalagay sa kanyang kamay ang kanilang kapalaran. Kaya naman ang narealize ng kanyang panganay na ang kanyang ama ay hindi niya kayang levelan, only having 2 stars sa kanyang pangalan, ang pagbabasketball ay madali niyang binitawan. Being the oldest sa kanila, ang desisyon na iyon ni Jeffrey ay aking naiintindihan. Isang Michael Jordan ba naman kasi ang iyong susundan? Paano ka nga ba naman naarok sa one of the greatest of all time? At nang magtala lang si Jeff ng 2 points per game sa high school career niya, napagtanto niyang dito na wakasan ng kanyang karera at malugot iyong tinanggap ng kanyang ama. Pero kung ang panganay hindi talaga nagka-chance ang makapasok sa liga, ibahin natin si Marcus Jordan dahil ang talento ni MJ ay siya ang nagmana. Kaya nakakapagtaka talaga bakit agad rin nagwakas ang kanyang karera. Dahil sa high school sa huling taon niya, siya pa ang nanguna sa Whitney Young para sila ay magkampiyon. At sa larong iyon, 19 points ang kanyang naipon at siya rin ang tinanghal na tournament MVP doon. Kaya nga pagtungtong niya sa kolehiyo para sa Central Florida, hindi rin nagtagal bago siya naging numero 1 ng kanilang sistema. At bilang sophomore ng kanilang prangkisa, 15.2 points per game in 41% shooting kaagad ang kanya ikinamada. And siya pa nga noon ang leading scorer ng UC Florida. Kaya naman sa estado noon ng kanyang karera, malaki talaga ang chance ang makapasok siya sa liga kung gugustuhin niya. Dahil ang mga numero niyang ito ay at par sa mga second round picks noong 2011 NBA draft. Halimbawa, si Malcolm Lee na 43rd pick, 13 points in 40% shooting lang ang naitala. Si Josh Shelby ang 49 pick doon, 8 points per game lang at 37% naman ang porsyento niya. At si Jeremy Tyler na pang 39 sa kanila, 10 points in 50% shooting nga lang ang nagawa. Kaya ang mga numerong naiposta ni Marcus Jordan noong 2011 season ay mas impressive pa nga sa mga yan. At kung gugustuhin niya at ng tatay niyang si Jordan, kaya niyang ilusot ang kanyang anak sa draft pick kung kinakailangan. Pero natutunan natin kaninang hindi ganong klaseng father figure si Jordan. Unlike LeBron na sobrang hands-on sa karera ni Bronny, si MJ hinayaan ang kanyang mga anak na magdesisyon para sa kanilang mga sarili. At hindi rin nakatulong na umingay ang pangalan ni Marcus dahil sa kaliwat kanang controversies. Una nang hindi siya pumayag na magsuot ng Adidas na sponsor ng kanyang team dahil nga may sariling brand na kanyang tatay at nandoon ang kanyang loyalty. Kaya nga dahil dito na walang parambula ang UCF at Adidas partnership. At matapos nito nasangkot naman siya sa isang gambling controversy nang matalo sila ng kanyang kuya ng humigit kumulang 5 million pesos sa casino sa loob lamang ng isang gabi. At noong 2012 naaresto naman siya sa Omaha dahil sa panggugulo sa isang hotel sa Nebraska. At ang pinakamalupit pa, pinatos niya ang dating asawa ni Scottie Pippen na matalik na kaibigan ng kanyang ama. Kaya naman matapos nito at 3 taon sa kolehiyo, napagpasya niyang itigil na ang paglalaro. Dahil na rin marami ng masyadong distraction sa taramdam niya ng improvement niya ay huminto, wala nang nagawa ang kanyang ama at sumang-ayon na lang sa kanyang pasya. At dyan din naiba ang panganay ni LBJ sa kanya. At least si Bronny walang masyadong off-court issues, maganda ang work ethic at na-maintain niya ang magandang publicity sa kanyang karera. Kaya isang factor na rin yan kung bakit mas nag-progress ang kanyang kwento bilang isang basketballista. Dahil hindi tulad ng mga Jordan na budbud ng mga kontrobersiya, mas naging mabango ang pamilyang James sa fans at sa media.